Bringing hope the world over. Hope Channel. Magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan. Kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat nakabalik na naman po tayo dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at sa ating pong magiging talakayan ay muli na naman po natin makakasama ang ating tanging panuhin ngayon, si Sister Lenny Casimiro. Welcome, Sister Lenny. Maraming salamat, Pastor Ben. Ikinagagalak kong makasama kayong muli, mga kapatid, sa lalong gumagandang talakayan ng ating leksyon sa trimestreng ito. Bago po tayo magpatuloy, napakabuting ating muna pong anyayahan ang ating Banal na Espiritu na siyang gagabay po sa ating gagawin talakayan. Tayo po muna ay manalangin. Pangunahan tayo ni Sister Lenny. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos na nasa mga langit, kami ay nagagalak na makadaupang palad muli kayo sa aming pag-aaral ng inyong banal na salita. Aming Panginoong sinasamba ang inyong dakilang pangalan at aming binibigyang parangal sapagkat sa oras na ito aming muling tutunghayan ang inyong banal na salita. Panginoon, tulungan ang bawat isa sa amin, lukuban ang inyong banal na espiritu upang aming maunawaan ang inyong kalooban sa mga leksyong aming tutunghayan. Patawarin kami, Ama, sa aming mga nagawang pagkakasala at pagkukulang, naway walang maging hadlang sa aming pag-abot sa mga pabalita na iyong ibinigay sa amin. Maunawan ito at ito'y maisakabuhayan namin upang kami ay lalong lumago sa aming kabuhayang spiritual. Salamat, Ama, sa patuloy niyong paggabay sa tuwina sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito'y aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat, Sister Lenny. At ngayon po mga minamahal natin mga kaibigan at mga taga-subaybay, dadako na po tayo sa ating ika-11 leksyon na ang ating paksang ito ay may kinalaman sa amang apostol at ang kautusan. Pagkatapos ng leksyong ito ay ating puntunghayan ng ating mga mithiin, maunawaan na ang mga sinulat ng apostol ay hindi nagpapahayag na ang kautusan ay pinalitan na o kinansila na. Kasama rito ay madamanawa natin ang kasiguruhan ng hindi nagbabagong kalikasan ng salita ng Diyos at ipakita sa araw-araw na buhay ang maibiging paraan ng pagpapahayag tungkol sa kautusan ng ating Diyos. Ang ating pong talatang sa uluhin na makikita po natin sa Aklat ng Roma, Kapitulo 7, talatang 12, ating puntunghayan ang salita ng Diyos. Aklat ng Roma, Kapitulo 7, talatang 12, ganito po ang wika. Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Ngayon, Sister Lenny, ay ating tunghayan ang ating paksang tatalakayin. Sa ating panahon ay marami ang mga nagsasabi na ang kautusan ng Diyos ay wala ng kabuluhan sapagkat ito ay ipinako na sa krus at ng ating Panginoon sa mamatay na ay hindi na ito pinapatupad. Ano naman kaya ang sinasabi ng mga alagad niya, ng mga apostoles ng ating Panginoon? Ito ba'y sinasang-ayunan ng mga apostoles o anong itinuturo ng mga apostol nang ang ating Panginoon ay umakyat na sa langit matapos siya ay mabuhay na maguli? Maganda siguro itong haya natin ng mga 5 apostoles dito sa ating pag-aaral. Pasimulan natin kay Apostol Pablo. Anong kanyang sinasabi tungkol sa kautusan ng Diyos nung ang ating Panginoon ay namatay sa cross at muli nang nagbalik sa langit nang siya nabuhay na maguli? Di ba si Apostol Pablo ang madalas nating sinisipi sa mga nakaraang mga leksyon, ano? Napakaganda naging mga talakayan natin ng nakaraang mga leksyon dahil talagang malawak ang mga sinulat ni Apostol Pablo tungkol sa kautusan. Na dahil sa kalawakan ito, kadalasan ito ang nagagamit ng mga tao upang hindi maunawaan ang tunay na mithiin niya ng kanyang pabalita tungkol sa kautusan. Tingnan natin, Pastor Ben, ang ilang mga sinabi ni Apostol Pablo na kadalas ay ginagamit ng mga taong hindi naniniwala sa kautusan laban dito. Unahin natin sa Roma 3:28. Kaya nga maipasisiya natin na ang tao ay inaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan.
Makita natin dyan, tayo ay inaaring ganap na hiwalay sa gawa ng kautusan. Meron pang isa na... Siguro linawin natin yung sinabi, ano? Yung inaring ganap. Ibig sabihin ay kinilala tayo ng Panginoon, pinatawad tayo, pinuwalang sala tayo, hindi sapagkat tayo ay sumusunod sa kautusan, kundi hiwalay sa kautusan ay tayo ay pinatawad ng ating Panginoon. At ang isa pang sinabi niya, Roma 6:14, maganda ring basahin mo yan, Pastor Ben, sapagkat ito rin ang ginagamit ng ilang mga Kristiyano laban sa kautusan. Okay, ganito ang wika. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Yan, wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Yan Para din. bagang ang dating nito ay wala pala tayo sa ilalim ng kautusan, ay hindi naman pala kailangan sundin ang kautusan kasi wala tayo sa ilalim ng kautusan. Wala nang bisa ito sa Oo, atin. hindi na natin kailangan sundin yan, kundi tayo nasa ilalim ng biyaya, kaya sa biyaya na lamang tayo manghawak. O, ganito ang pagkaunawa ng iba. Ito pa, Roma 7:4. 7:4, ang wika. Gayon din naman, mga kapatid ko, kayo nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo upang kayo makisama sa iba sa makatid bagay doon sa nabuhay na maguli upang tayo magsipagbunga sa Diyos. Ayan, namatay na. Okay? Ang kautusan sa atin. Ngayon, isa na lang, Pastor Ben, 4. Galatia 3:24 at 25. Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Datapwat ngayong dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Parang hawig sa Roma 6:14, ano? Kung babasahin isa-isa ang mga talatang ito, Pastor Ben, tila baga wala nang bisa ang kautusan. Para bang ito yung mga laban sa kautusan, mga talatang ginagamit na iba, nakita mo sa dinami-dami ng mga talatang yan, ay talagang idinidiin ka na wala na ang kautusan. Tama. Yan ang pagkakaunawa ng marami. Subalit alam natin, base sa ating mga pinag-aralan sa nakaraang mga leksyon, na hindi ito ang mensahe na iparating ni Apostol Pablo. Sa isang nag-aaral ng Biblia, kung talagang tunay nating nais na maunawaan ang mensahe ng talata, ating pag-aaralan ang konteksto ng mga talatang ito. Ang titingnan ngayon natin, ang kabuuang mensahe ni Apostol Pablo na kung saan kinuha o hinango ang mga talatang ito na ating binasa kanina lang, no? Pansinin natin halimbawa ang Roma 3:28. Ang Roma 3:28 ay nakapaloob sa pagtatalakay ni Apostol Pablo sa Roma 3:21 hanggang 31, na doon ay kanyang tinalakay ang pag-aaring ganap ng Diyos sa atin. No? At doon ay idiniin sa mga talatang iyon na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Jesus, tayo ay aariing ganap. Siguro ang background nito, maganda ating punawa na yung mga taong kausap niya rito ay particular sila na idinidiin nila na kailangan tayo sumunod sa kautusan. Pero ang sinasabi rito ni San Pablo, hindi niya binabaluan ang kautusan, kundi ang kanya sinasabi rito ay inaring ganap tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya lamang. At kung babasahin natin sa Roma 3:31, ito ang kanyang tugon sa mga nag-iisip na ang kautusan ay hindi na kailangan. Basahin natin, Pastor Ben, Roma 3:31, kasunod lamang ng 28. Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Malinaw, di ba? Na hindi kailanman si Apostol Pablo nagmithing baliwalain ang kautusan. Bagamat ang pinag-uusapan kasi rito ay yung pag-aaring ganap, na walang magagawa ang kautusan dito, pero sa kaisipan ng manang iba, baka kanilang inisip na, ay wala na palang bisa o walang kabuluhan ng kautusan. Kaya siya rin ang bumawi at kanyang diniin na hindi natin winawalang halaga ang kautusan. Ang kautusan ay may kanyang gawaing gagampanan. Subalit sa issue ng pagpapawalang sala, ay walang magagawa ang kautusan.
doon, kung titingnan natin sa mga sinulat ni Apostol Pablo, hindi kailanman niya binaliwala ang mabubuting gawa o pagsunod sa kautusan, bagamat idinidiin niya ang pananampalataya. Kung papansinin natin, Pastor Ben, marami pa siyang sinulat na kung saan binigyang halaga niya ang pagsunod. Sa 1 Timoteo 5:10, 6:18, 2 Timoteo 3:17, doon ay dinidiin niya ang mabuting gawa. Maganda siguro, Pastor Ben, basahin mo ang 2 Timoteo 3:17 para ating makita ang kanyang sinasabi bilang halimbawa ng kanyang pagdidiin sa kahalagahan din naman ng mabubuting gawa o pagsunod sa kautusan. Okay, sabi dito, talatang 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yan. So, nagiging sakdal tayo sa pamamagitan ng mga gawa rin naman ng mga mabubuti. No? At marami pa dyan sa Tito 2:7, 14 at 3:8. Yan ay mga halimbawa lamang na kung saan binabanggit niya rin ang paggawa ng mabuti, bagamat hindi ito ang makapag-aaring ganap sa atin. Ngayon, ito ay isa lamang halimbawa na ginagamit na mga talata upang hindi maunawaan o sirain ang kautusan. Okay? Subalit alam natin na si Apostol Pablo ay may teksto din naman na katapat ng mga ginagamit nilang mga talata. Kanina ay binasa mo ang Roma 6:14 at dito natin nabasa na tayo ay wala na sa ilalim ng kautusan. Subalit si Apostol Pablo ay may winika rin sa Roma 6:15 na kung saan naroon mababasa natin ang kanyang tunay na mensahe. Basahin mo, Pastor Ben. Roma 6:15. Ano nga, mga kakasala baga tayo dahil tayo wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya, huwag nawang mangyari. So dito makita natin ang pahayag ni San Pablo na hindi niya binabaliwala o hindi niya pinapawalang bisa ang kautusan. Kung tutuusin, hindi dapat siya kalituhan, ano? Sapagkat bagamat sinasabi niya to, may katapat yan eh. Kanina, nabasa natin, Roma 3:28, tinapatan niya ng Roma 3:31. At ngayon sa Roma 6:14, tinapatan niya rin ng Roma 6:15. Sa buong konteksto ng kanyang mensahe, makikita niya natin ang tunay niyang mensahe. Ganon din sa Roma 7:4 na binasa mo kanina, na ito ay tungkol sa namatay sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Mababasa rin natin sa Roma 7:7 hanggang 12. Makikita rin natin doon na ang kautusan ay mahalaga sa pagtukoy sa kasalanan. Ngayon, yung isa mo pang binasa kanina, yung Galatia 3:24 at 25, na tayo ay wala na sa ilalim ng kautusan, ay kanya rin itong tinapatan sa Galatia 3:21. Sa Galatia 3:21, doon natin makikita na idinidiin niya ang gawain ng kautusan ay ang ituro tayo sa tagapagligtas, sa magbibigay ng katuwiran sa atin na walang iba kundi si Panginoong Jesus. Ngayon, dito natin makikita, Pastor Ben, na talagang si Apostol Pablo hindi siya laban sa kautusan. Ay hindi laban. Bagamat Tama. meron siya mga binibigyan ng diin sa ibang mga isyu, pero kung titingnan natin yung lahat ng mga binanggit mo mga talata, no? Binanggit mo na palaging dinidiin niya yung issue, pero kanya rin binabalance na hindi niya binabaliwala ang kautusan. Sa malinsabi nito, ang mga minamahal namin mga taga-subaybay, bagamat ating pong mukhang nadidinig si San Pablo na mukhang nagsasalita ng laban sa kautusan, pero maingat din niyang dinidiin, hindi niya binabaliwala ang kautusan. Bagamat kanyang idinidiin ang tao ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya o sa biyaya ng Panginoon, hindi sa pamamagitan ng kautusan, pero kanyang idinidiin din na hindi niya binabaliwala ang kautusan, kundi sa mga bagay na may kinalaman sa kaligtasan, ay walang magagawa ang kautusan. Subalit ang kautusan ay nariyan na meron siyang gagampanang mahalagang bahagi. Kaya nga't kanyang paulit-ulit binabanggit na hindi natin binabaliwala o wawalan ang kanyang sariling katanungan, wawalan kabuluhan ba natin ng kautusan? Dahil sa biyaya, ay siya rin ang talaga may matigas na salitang huwag nawang mangyari. So dito kanya lamang nililinaw na magkaroon tayo ng balancing pag-aaral na bagamat may mga dinidiin siya na kaligtasan,
yung tinatawag na pananampalataya, yung tinatawag nating pag-aaring ganap. Totoo na ang kautusan ay walang magagawa sa mga bagay na yan. Subalit, kanya rin ibinabalansi nga na hindi natin binabaliwala ang mga yan. Ang kautusan ng Diyos ay nanatili at yan ay may kanyang gawaing gagampanan. Siguro mga kapatid, pansinin din natin, mag-iingat tayo kapag tayo nakikinig sa mga argumento laban sa kautusan. Himukin natin silang dalhin sa sapat na pagkaunawa sa buong konteksto ng mensahe ni Apostol Pablo upang hindi magamit sa maling paraan ang kanyang mga wika. Maganda yung paanyaya mo at napakadali, actually napakasimple dahil hindi na tayo lalayo doon sa sinabi mga konteksto. Ay kung may binanggit man si San Pablo isang salita o isang talata riyan na mukhang nakakalito, tunghayan lamang natin yung buong kapitulo. At doon mismo ay makita na natin ang nilalaman ng yung konteksto ng kanyang mensahe dinadala. At makikita natin na ang buong mensahe ni Apostol Pablo tungkol sa kautusan ay naroon sa susing talata. Naroon sa susing talata na ang kautusan ay ano? Ito'y mabuti, matuwid, at banal. At banal. Okay. So, ibig sabihin na makita natin, bagamat mukhang yung mga binanggit na mga serye ng mga talatang ating binasa kanina ay mukhang laban sa kautusan. At ito nga yung ginagamit na ibang mga mananampalataya. Subalit sa kabuuan ay talagang itinaas ito ni Pablo. Ito'y matuwid, ito'y mabuti, at ito'y banal. Sa pagpapatuloy, Sister Lenny, paano natin pagkakasunduin ang sinabi ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya ay wala sa ilalim ng kautusan? Gayon may dapat pa rin nila itong sundin. Magandang tanong, Pastor Ben. Maganda siguro umpisa natin sa pagkasunod-sunod ng lohika ng katanungan na yan. Ating alalahanin na hinahangad ng Panginoon ang kanyang mga tagasunod na mamuhay na may katwiran. Ito ay masusumpungan natin sa 1 Timoteo 6:11. No? Ang pamantayan ng katwiran ay ang kanyang kautusan. Sa Santiago 2:12 yan, no? So, inaasahan ng Panginoon na tayo ay may katwiran bilang mananampalataya at ang pamantayan ng katwiran nito ay ang kautusan. Ang kautusan kasi magsasabi kung tayo ba'y nakaabot o hindi. Ang kautusan na magsasabi kung tayo nakasunod o hindi. Ang kautusan na magsasabi kung tayo ba ay nagmamahal sa Panginoon o hindi. Ang problema, pamantayan ay ang kautusan, ang tao sa kanyang sarili ay hindi makaabot kailanman sa ganap na pagsunod sa kautusan. Alam natin yan, mababasa natin sa Roma 3:23. Lahat nagkasala, hindi makaabot sa pamantayan. Ano ngayon ang solusyon? Tanging sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Jesus, sa biyaya na ibinibigay ng ating Panginoong Yesus, makakamit natin ang katwirang inaasahan ng Diyos na mapasa atin. Tama yung Sister Lenny kasi habang mo tinitingnan ng kautusan, ay yan ang magsasabi sa atin kung naabot na ba natin o hindi. At madalas tayo ay nabibigo, nagkakasala, kaya talagang mabibigo lamang tayo kung sa pamamagitan ng kautusan lang tayo asa ng ating kaligtasan. Kaya tama sinabi mo na makakamit lamang natin ang matuwid na pamumuhay sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. At makakasunod lamang tayo sa kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa ating mga buhay. Yun ay sa Roma 8, 3 at 4. At atin ding napag-aralan sa mga nakaraang mga leksyon na ang biyaya ng Panginoong Jesus ang nagliligtas sa atin mula sa paghatol ng kautusan. Ngayon, kapag ang tinanggap na natin ang biyaya ng Panginoon, ano ngayon ang ebidensya na tayo ay naligtas na ng biyaya ng Panginoon mula sa paghatol? Kung tinatanong mo ang ebidensya o ang bunga, ay di ang pagsunod nga. Ito na ang pagsunod sa kautusan. At kung tutusin pa nga, yung biyaya mismo ng Panginoong Jesus, ito ang tumutulak sa atin na tayo ay sumunod sa Kanya sapagkat iniibig natin siya at iniibig niya tayo na kanyang mga anak. Okay, maganda sinabi mo. At karagdagan pa ron, ang biyaya ibinigay hindi para baliwalain ang kautusan.
kundi ang biyaya ibinigay din para tulungan tayong makasunod sa kautusan. Kaya papansinin natin, Pastor Ben, bagamat wala na tayo sa ilalim ng kautusan, patuloy pa rin natin tong susundin. Sapagkat ito ang ebidensya ng ating buhay na ligtas ng dahil sa kanyang biyaya. Maganda yan. Pero siguro gusto kong dagdagan din, yung binabanggit na wala sa ilalim ng kautusan, ay hindi nangangahulugan ang ibig kasing sabihin nito ay hindi na tayo hinahabol ng kautusan sapagkat tayo nagkasala laban sa kautusan. Kaya wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Subalit tayo ay nasasaklawan pa rin ng kautusan na kung samantalang tayo sumusunod, ay di tayo ngayon tunay na mga malaya. Pero kung babaliwalay natin ang kautusan, ay hahabulin tayo ng kautusan at minsan pa, babalik tayo sa kalagayang nasa ilalim ng kautusan. Kaya hindi nangangahulugan tayo na walang sa ilalim ng kautusan, ay babaliwalay ng kautusan. Kundi manakapay, tayo masunurin na nga sa kanyang mga kautusan sapagkat narin ang biyaya ng Panginoon na gumagawa para tayo'y makasunod sa kanyang kahilingan. Balikan natin, Pastor Ben, ang unang tanong na ating tinalakay kanina sa pagsimula ng ating leksyon. Ang kautusan ba ay nawala na matapos na ang Panginoong Jesus ay napako sa cross? Napansin natin sa mga sinulat ni Apostol Pablo na hindi ito totoo at bagkos ito'y pinagtibay pa nga. Kailan ba sinulat ni Apostol Pablo ang mga bagay na ito? Ito'y naisulat niya ng mga panahong 57 to 58 AD. At ang Panginoong Jesus ay namatay kailan? Noong AD 31. So nakikita natin, mahigit 30 taon matapos mamatay ang Panginoong Jesus, ay patuloy pang pinagtitibay ang kautusan sa pangangaral ng mga apostol, lalo na kay Apostol Pablo. So malinaw natin makita sa Sir Lenny dito, yung sinasabi ng ibang mga mangangaral, na ibang mga Kristiyano, na nang ang ating Panginoon Jesus ay namatay na, ay ipinako na rin ang kautusan kasama ng pagkapako niya sa cross. Pero dito nakita natin, ay mahigit 30 taon nang lumilipas. Si San Pablo ay patuloy pa rin nagtuturo na kanyang idinidiin na ang kautusan ay umiiral pa rin at inaasahan nga tayo na tayo susunod sa kanyang kautusan. So hindi talaga binaliwala o hindi talaga ipinako sa cross ang kautusan ng Diyos. Bagamat meron talaga mga kautusan na ipinako sa cross at yun yung mga napag-aralan na natin ng unang mga leksyon na ito may kinalaman sa mga kautusang seremonyal at ang ilang pa mga kautusan ni Moses. So, balit ang kautusan ng Diyos, particular itong 10 mga utos ng Diyos, ay ito'y nananatili hanggang sa ating kapanahonan. So, ipagpatuloy pa natin. Ano naman ang sinasabi ng iba pang mga alagad o ng iba pang mga apostol? So, nakita natin ang pahayag ni Apostol Pablo, ay siguro tunghayan pa natin ng iba pang mga alagad. Kagaya halimbawa ni Apostol Pedro. Alam natin si Apostol Pedro ay yan na yung isa sa pinakamalapit na alagad ng ating Panginoon Hesus. At bago pa umakyat ang ating Panginoon Hesus sa langit, ito yung muli na siya nabuhay na maguli, binigyan siya ng mga tagubilin. Kung meron mang mahalagang pagbabago magaganap sa kautusan ng Diyos, ay itong si Apostol Pedro dapat ang makaalam muna sapagkat siya ay napakalapit sa ating Panginoon at alam nating siya yung talagang kinatawan ng mga alagad na palaging nagpapahayag ng kalooban ng Diyos. So, anong sinabi ni Apostol Pedro sa kanyang mga sinulat sa banal na kasulatan? Kung papansinin natin ang aklat ni Apostol Pedro, hindi kasing lawak ng mga sinulat ni Apostol Pablo ang kanyang nasulat na may kinalaman sa kautusan. Ang ating leksyon ay binabanggit ang Gawa 10. Sa Gawa 10, diyan natin nababasa yung bisyon, pangitain. Pangitain ni Apostol Pedro tungkol sa kumot na bumababa mula sa langit na punong-puno ng mga iba't ibang hayop at siya inuutusang ito ay kainin. At hindi lang basta hayop, kundi ang sabi ron ay mga karumal-dumal na hayop. At dito natin makikita ang buhay ni Apostol Pedro bilang isang ganap na Hudyo. Marahil ay hindi na siya masyadong nagsulat ng marami tungkol sa kautusan sapagkat siya ay ganap na Hudyo sa kanyang kabuhayan pang araw-araw. Dito sa kanyang pangitaing ito, kung ating papansinin sa Gawa 10:14, dito ay makikita nating si Apostol Pedro ay nagsabi, hindi ko maaaring kainin ang pagkain
karumal-dumal. No? At pagdating naman sa talatang 28 ng Gawa, Jace, ay kanya ring sinabi, hindi ako maaaring makasalamuha sa mga taong banyaga na hindi Hudyo. Yung mga Sapagkat iyon ay kanilang aral. Siya ay ganap na Hudyo. Kanyang sinusunod ang mga kautosang Hudyo. Kaya nga, masasabi nating siya ay tumutupad sa kautosan ng ating Panginoong Jesus. Gusto ko sa linawin lang yung binanggit mo kanina na itong si Apostol Pedro ay talagang siya'y nangangaral sa mga Hudyo. At sa kaisipan ng isang Hudyo, talagang naroon na yung mga pagsunod. Pero nakita ko lang kasi kanina, binanggit mo rin, malawak yung ginawa ni San Pablo naman. Ang isang dahilan dito, sapagkat si Apostol Pablo ay ginawa siyang mangangaral para sa mga Hentil. Kaya gayon na lamang makita natin kung gaano kalawak yung kanyang mga pagdidiin sa mga paraan ng pagdiligtas, sa mga pagpapawalang, sa mga pagpapatawad. So nakita natin doon kung paanong malawak talaga ang kanyang mga pagpapaliwanag na may kinalaman sa mga kaligtasan. Pero sa kalagayan ni Pedro naman, since na sila na nga yung mga sumusunod na, hindi na siya nagbibigay pa ng pagdidiin na dapat sumunod sapagkat sila ngayon sumusunod na. Halimbawa, hindi na natin maaasahan si Pedro na since na siya ay nangangaral sa mga Hudyo, hindi na natin siya i-expect na mangangaral pa na sasabihin niyang kayo'y mag-ingat ng ika-4 na utos. Sapagkat alam niyang kanyang kaharap ay talagang nag-iingat na ng ika-4 na utos. So hindi na siya nagbibigay ng malalim na diin tungkol sa kautosan sapagkat ang kanyang mga kaharap ay mga tao na ang kaisipan ay sumunod talaga sa kautosan. Mapapansin natin, Pastor Ben, na pagkatapos na ang Panginoong sa Jesus ay bumalik sa langit, no? Ang mga samahang Kristiyano ay nagkatipon-tipon at si Apostol Pedro ay kinakitaan ng pagiging isang leader at mangangaral. Nagkaroon din namang mga pagkakataon na siya ay nangaral sa mga Hintil. Ganun man, hindi pa rin naging marami ang natala tungkol sa kanyang mga sinabi tungkol sa kautosan. Pero mas magandang basahin natin, Pastor Ben. Meron din siyang sinabi dito sa 1 Pedro 2:9. Ito ay sinipi niya sa Exodo 19:6. At ito ay isang talata na kung saan ito ay parang masasabi nating president sa pagtalakay sa kautusan sa bundok ng Sinai. Basahin mo, Pastor Ben, ang 1 Pedro 2:9. Ganito ang wika. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Pansinin natin, Pastor Ben, ito ay katapat ng Exodo 19:6. Ibig sabihin, doon niya hinalaw. Doon hinalaw. Itong kanyang mga salitang ito. Kung papansinin natin, halos kamukha ang pagkakasulat ng mga talatang ito. At pagkatapos ng Exodus 9:6, doon na inisa-isa ang kautusan, di ba? At ganoon din, pagkatapos niyang banggitin ang 1 Pedro 2:9, kanya ring hinimok ang kanyang mga tagapakinig na gumawa mabuhay ng mabuti, na may kabanalan. Pinayuhan niya sila na mag-ingat mula sa mga bulaang guro na nagtuturo ng ebanghelyong walang kautusan. Doon niya yon nabanggit ang salitang kautusan sa 2 Pedro 2:21. Kaya makikita natin, Pastor Ben, bagamat hindi direktang malalalim ang kanyang pagtalakay tungkol sa kautusan, nabanggit din naman niya na kayo ay mag-ingat sa mga bulaang guro na hindi sumusunod sa kautusan, kayo ay mabuhay ng mabuti, sapagkat kayo ay hinirang na bayan, kasang-ayon sa sinabi sa Exodus 19:6. At dito, sa mga sinulat ni Apostol Pedro, nakita ng mga mananaliksik na wala ni isa man siyang sinabi laban sa kautusan. Okay, ibig sabihin nito ay yayamang, binibigyan din na ang kanyang kaharap ay mga mananampalataya na. Kanyang binigyan din na sila'y mga tinawagan na. Sila'y bayan na ng Diyos. At bilang bayan ng Diyos, ay nandoon ang kanyang paanyaya ngayon sa pamumuhay ng matuwid. At yung panawagan na yon ay ang pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon. So, hindi niya binaliwala
kontra doon sa kaisipan na ng ating Panginoon Jesus ay mamatay sa cross, ay binaliwala na kautusan. Pero dito makita natin, si Pedro ay nananawagan ng mga pagsunod. Hindi ng baliwalain na kautusan, kundi yayaman sila ngayon ng mga ligtas na at hinirang na ng Diyos at mga tagapagmana ng karya ng Diyos, sila inaasahan na susunod sa mga kautusan ng ating Panginoon. At atin ding pansinin na ito ay sinabi niya doon sa bagong iglesia, sa bagong tipan, no? At ito ay pagkatapos na ring napako sa cross ng ating Panginoong Jesus. Ito ay nangyari doon noong AD 60s. Unang bahagi ng panahon na yon, AD 60s. So parang sabihin natin 30 taon din pagkatapos na ang Panginoong Jesus ay mamatay sa cross. So, malinaw natin makita na ang isa sa pinakamalapit na alagad ng ating Panginoon Jesus, ito nga si Apostol Pedro, ay walang itinuro o walang sinambit man lamang na ang kautusan ay tinanggal na o pinalitan na o wala ng bisa. Manakapay siya nananawagan sa bayan ng Diyos na sila ay maging masunurin at mamuhay ayon sa kanilang pagkatawag sa kanila. Ngayon, tunghayan pa natin ang iba pa mga alagad. Sino pa ba mga alagad ng ating Panginoon Jesus na makikita nating Malapit sa Kanya? Malapit sa Kanya. Apostol Juan. Yan. Si Apostol Juan ay siya kilalang kilala sa tawag na John the Beloved. Kasi siya talaga yung napakalapit sa ating Panginoong Hesus. Kung meron mang ang sasabihin ng ating Panginoong Hesus o kung may mga pagbabago o mga aral na ipapahayag ang ating Panginoong Hesus na kakaiba, ay ang unang makakaalam niyan ay si Juan sapagkat siya yung napakalapit sa ating Panginoong Hesus. Pero meron bang binanggit si Juan na mga turo na sasabihin ang kautusan ng Diyos ay wala ng kabuluhan? Maganda. Pag-aralan natin ang salita ni Apostol Juan. Kung papansinin natin sa mga sinulat niya, siya'y sumulat ng 5 aklat sa bagong tipan, di ba? Siguro, linawin natin. Binanggit mo rin lang kasi yung 5 yung kanya sinulat. Yung sa Gospel of John. Juan. At saka yung unang Juan, ikalawang Juan, at ikatlong Juan, at saka yung aklat ng Apokalipsis ay siyang sumulat nitong 5 ito. Kung ating tutunghayan ang kanyang sinulat sa aklat ng Juan, dito mababasa natin ang binika ng Panginoong Jesus na nag-uugnay sa pag-ibig ng Diyos at pagtupad sa kanyang mga utos. Maganda, Pastor Ben. Basahin mo sa Juan 15:10. Ganito ang wika. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nanatili sa kaniyang pag-ibig. Pansinin ang salita, nanatili sa kanyang pag-ibig. Anong ibig sabihin nito? Tayo ay dati ng mahal ng Panginoon. Mula pa ng simula pa nang tayo ay makasalanan, tayo ay mananatili sa kanyang pag-ibig kung tutuparin natin ang kanyang mga utos. Sino nagwika nito? Ito ay winika ng ating Panginoong Jesus, di ba? Idinidiin lamang niya na ang pag-ibig ang siyang pinakabuod ng pagsunod. At ganun din naman sa atin, bilang mga mananampalataya, ang pagsunod natin sa kanya mga utos ay alam nating ito ay kahayagan din ng ating pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. So, ang pagsunod sa kautusan ay hindi paraan ng kaligtasan. Sapagkat ang kausap niya rito ay may mga kaugnayan na sa ating Panginoon. Sila'y kumilala na, nagpasakop na sa ating Panginoon, sila'y nanampalatay na sa ating Panginoon, sila'y nananatili na. At para sila'y manatili na sa ating Panginoon, ay kailang ipahayag yung pagsunod sa kanyang mga utos. Tama. Kung papansinin natin, ang Panginoong Jesus ang nagsalita doon. Sinulat lamang itinala ni Apostol Juan. Tingnan naman natin ang sinulat ni Apostol Juan. Sa kanyang mga sinulat, idiniin din niya na ang pagsunod sa mga utos ay kaakibat ng pagkakaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Basahin natin, Pastor Ben, sa 1 Juan 2:3. Ito ay mismong si Apostol Juan na ang sumulat. Hindi ito Panginoon ang nagsalita. Okay, sa unang Juan, Kapitulo 2, Talatang 3. Talatang 3, ganito ang wika. At sa ganito'y nalalaman natin na si ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Malinaw, di ba? Sa madaling sabi, ang ebidensya ng relasyon natin sa Diyos,
ang ebidensya o ang bunga ng ating pakikipagrelasyon sa Diyos, Sa Diyos. ay yung ating pagsunod sa Pagtupad. kanyang mga kautusan. Tama. Basahin mo pa, Pastor Ben. 2 Juan 6. At ito ang pag-ibig, na tayo'y mangagsilakad ayon sa kanyang mga utos. Ito ang utos na tayo'y mangagsilakad sa kanya, gaya ng inyong narinig ng pasimula. So sa Maganda. malinsabi ay, kung nais nating manatili sa ating Panginoon, at tayo nagpapatuloy sa pakikipagrelasyon sa Kanya, ay ipapahayag din naman natin ang pagsunod sa Kanyang mga kautusan. Malinaw, So, di ba? walang itinuro ang ating ang alagad ng ating Panginoon Jesus na pagbaliwala sa kautusan nang ipako ang ating Panginoon Jesus doon sa cross. Manakapay kanyang inaasahan at kanyang inihimok ang mga tagasunod ng ating Panginoon Jesus, ang mga nananampalataya sa ating Panginoon Jesus, ay inaasahang sila'y magsisilakad Susunod. at ito ipapahayag sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan. Tama. At kung ating papansinin, kailan ba sinulat ni Apostol Juan ang mga talatang ito? Ano? Ang sabi ng mga mananaliksik, ito raw ay sinulat ni Juan sa huling bahagi ng unang siglo o 100 AD. No? Huling bahagi. Let me be corrected. Huling bahagi ng unang siglo o 100 AD. Okay? Maraming taon na ang lumipas. Ibig sabihin ay talagang wala talagang kaisipan na nang ipako ang ating Panginoon Jesus ay itinuturo ng ng mga alagad na wala ng kautusan. Manaka pa ang sinasabi rito ngayon ay si Juan ng panahong magtapos na ang unang siglo. Unang siglo. Ay tuloy-tuloy pa rin siya sa kanyang mga paghimok na Tama. ang tao'y lumakad at kasama ng ating Panginoon sa pamamagitan pagsunod sa kanyang kautusan. Tama. So, ngayon ay tingnan pa natin na iba pa mga alagad. Halimbawa, kagaya ni Apostol Santiago. Yan. Alam natin si Apostol Santiago kasi isa sa pinakamalapit ding tao sa buhay ng ating Panginoon Jesus. Kapatid siya eh. Siya ay kapatid ng ating Panginoon Jesus. Nung una ay hindi siya naniniwala na ang kanyang kapatid na si Jesus ay Mesiyas. siyang Mesiyas. Pero bandang huli ay nakita natin kung paano si Santiago ay namatay hanggang sa huling bahagi ng kanyang buhay. Siya ay namatay na isang tagasunod, tagapagtaguyod ng Kristyanismo na kinikilala niya ang ating Panginoon Jesus na siyang tagapagligtas. So maaari kayang may mga alam siya na mga aral na nagkaroon ng pagbabago sa kautusan ng Panginoon nung ang ating Panginoon Jesus ay mamatay sa Kalbaryo. Maganda, Pastor Ben, tunghayan natin ang kanyang sinulat sa Santiago 2. Ikalawang kapitulo ng kanyang aklat. Dito natin makikita ang mensahe niya na nag-uugnay sa pananampalataya at gawa o pagpapahayag ng pag-ibig sa kapwa. Pananampalataya at pagpapahayag ng pag-ibig sa kapwa. Okay. Dito sa Santiago 2, makikita natin dito ang isang babala. Basahin mo, Pastor Ben, sa Santiago 2:7 hanggang 9. Ito ang isang babala na Okay. kanyang ibinigay. Kapitulo 2, talatang 7 hanggang 9. Hindi baga nilalapastangan nila yaong marangal na pangalan na sa inyo'y itinatawag? Gayunman, kung inyong ganapin ang kautosang hari, ayon sa kasulatan, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili, ay nagsisagawa kayo ng mabuti. Datapwat kung kayo'y nagtatangi ng mga tao, ay nangagkakasala kayo, at kayo'y hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga suwail. Maganda sa mga kaibigan natin na nagkapakinig, basahin yung Santiago 2, no? Dito, sa mga talatang ito, ipinakikita ni Apostol Pablo na marami sa mga mananampalataya ang nagtatangi o may paborito o kumbaga binibigyan ng mas mahalagang pagtingin ang mayayaman. Samantalang ang mga dukha Ay binabaliwala. Oo, parang Hindi masyadong pinag-uukulan ng pansin. baliwala lang, hindi binibigyan ng magandang pagtrato. Kaya nga kanyang binigyan sila ng babala na kapag kanilang binibigyang pagtangi ang mayayaman, sila'y nagkakasala. Pansinin nyo mo, Pastor Ben, yung huling bahagi, no? Nabanggit niya ang pag-ibig sa kapwa at pagkatapos na anong sinabi niya? Doon sa huling bahagi ng 9. Ang sabi rito, at kayo'y hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga suwail.
kapag hindi natin ipinakita ang pag-ibig sa kapwa, anong sinabi niya ni Apostol Santiago? Tayo ay naging tagalabag ng kautusan. Hahatulan tayo ng kautusan. Na tayo mga suwail. Mga suwail tayo. So, dito makikita natin, itinuturo niya rin ang pagsunod sa kautusan. At ito ay kanyang ipinakita sa pamamagitan ng pagtuturo ng pag-ibig sa kapwa na walang pagtatangi. O dito sa talatang 8, binabanggit yung iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili, ay ito rin yung binanggit natin pang Sus na ito yung summary o kabuuan Buod. ng kautusan Tama. na may kinalaman sa pag-ibig sa kapwa, o ito yung huling 6 na mga kautusan ng Diyos na natalado sa Ten Commandments. So sa malinsabi ay makita natin, maging si Santiago na kanyang kapatid na malapit sa ating Panginoong Hesus ay hindi nagbaliwala sa kautusan ng Diyos, kundi man nandoon ng kanyang pagbibigay pa nga ng aplikasyon paano susundin ang kautusan ng ating Diyos. O, pagpatuloy natin, Pastor Ben, ang ikalawang kapitulong ito ni Apostol Santiago. Sa ikalawang bahagi nito, ay kanyang tinalakay ang ugnayan ng pananampalataya at gawa. Napakagandang basahin natin, Pastor Ben. May pababasa ako sa mga ilang talata na ibibigyang diin lamang ang kanyang itinuturo dito. Basahin mo, Pastor Ben, ang Santiago 2:17. Okay, ganito wika. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Yan. Ito pa, bago natin talakayin yan. 22. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. 24. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. 26. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Yan. Ang ganda, no? Mhm. Ano ngayon ang ibig sabihin ni Apostol Santiago sa mga talatang ito? Na tunay na ang pananampalataya ang makapagliligtas sa atin. Mhm. Subalit, kung ang pananampalataya natin, Walang ebidensya. hindi naman natin iniibig ang ating kapwa, Aha. patay din ang ating pananampalataya. Ibig sabihin ay pananampalatayang sa isip mo lang. Akala mo lang yon. Pero ang pananampalatayang kang walang mga gawa ay patay. Walang kabuluhan. Dito ipinakikita ni Apostol Santiago ang kahalagahan ng pagsunod sa kautusan. Bagamat tayo ay may pananampalataya, ipakita mo na ikaw ay may pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Sapagkat kapag ang pananampalataya ay wala nito, ay alam mo na, Ay, patay. Para bang sinabi natin, nananampalataya ako sa aking Panginoong Hesus, pero hindi ko na kailangan sumunod sa Kanya. O hindi ko na kailangan sundin ang Kanyang kautusan. O hindi ko na kailangan ibigin pa ang aking kapwa. Basta ako nananampalataya sa Panginoon, okay na yon. Pero nakita natin sa mga talatang nabanggit na hindi okay. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay hindi manatiling walang gagawin. Ang tunay na pananampalataya ay magbubunga. Nagbubunga. At ang bunga nito ay ang pagsunod. At ang pagsunod na yon ay doon natin ipapahayag ngayon ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, na ito yung kabuuan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Maganda siguro, Pastor Ben, basahin muli natin ang Santiago 2:24. Okay, ganito ang wika. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Yan, idinidiin niya na tayo ay inaaring ganap hindi lamang sa pananampalataya, kundi sa atin ding mga gawa. Marahil sasabihin natin, magkasalungat ba sila ni Apostol Pablo? Sapagkat sabi ni Apostol Pablo, pananampalataya, samantalang si Santiago ay kanyang idinidiin talaga ang gawa. Hindi sila magkasalungat, bagkus sila ay magkaugnay. Sabi ni Apostol Pablo, sa pananampalataya, ang sabi naman ni Apostol Santiago, sa pananampalataya na gumagawa. Ibig sabihin Kaya sila ay magkaugnay. Okay, hindi magkasalungat sapagkat ang bunga ng pananampalataya ay ang pagsunod sa Tama. kautusan ng ating Panginoon. Ay pananampalatayang wala namang pagsunod, ay hindi rin tunay na pananampalataya. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay makakitaan ng pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon. Sister Lenny, siguro itong hayanan natin yung pinakahuli nating alagad na magpapahayag. Ito ay walang iba kundi si
Apostol Judas. Judas. Isa rin sa mga kapatid ng ating Panginoon Hesus. Meron kayo siyang ipinahayag na may kinalaman sa pagbabaliwala sa kautusan ng Diyos, na kagaya na sinasabi ng iba. Si Apostol Judas ay hindi mo makikita sa kanyang mga sinulat ang salitang utos o kautusan. Ganun pa man, meron din naman siyang mga binanggit sa kanyang aklat. Ang kanyang aklat ay maiksi lamang, isang kapitulo. Isang kapitulo. At kanyang sinulat ang katapatan sa Diyos at ang kaparusahan sa pagsuway nito. No? At habang hinihimok niya ang mga tao na sumunod sa ating Panginoong Jesus, na ipaglaban ang kanilang pananampalataya, laban lalo na doon sa mga bulaang guro, ay kanyang pinayuhan sila laban dito sa mga turong ito. At pakinggan natin ang kanyang babala sa Judas 4. Okay, ganito wika. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga di banal, na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos, na tinatatua ang ating iisang guro at Panginoong si Jesucristo. Pansinin natin, binanggit niya ang biyaya ng Diyos. No? At ito ay pinalitan ng kalibugan. Ano ba yung tinutukoy niyang kalibugan? Mababasa natin ito sa Judas 16 at 19. Basahin mo, Pastor Ben, ang dalawang talatang yan bilang halimbawa ng kanyang sinasabing kalibugan sa panahon na yun na paglabag sa kalooban ng Panginoong Jesus. Talatang 16 at 19. Ang mga ito'y mga mapagbulong, mga madaingin, na nangagsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita, at ang kanilang bibig ay nangagsasalita na mga kapalaluan, na nangagpapakita ng galang sa mga tao dahil sa pakinabangan. Talatang 19. Ang mga ito ang nagsisigawa ng paghihiwalay, malalayaw, na walang taglay na espiritu. Ito mga kasalanan na mga tinatawag niyang bulaang guro, na kanilang sinisira ang biyaya ng ating Panginoong Jesus. Alam natin, Pastor Ben, na walang biyaya kung walang pagsalangsang. At walang pagsalangsang kung walang kautusan. Kaya makikita natin na sa pagkasalita na ni Apostol Judas, sa pag-ibigay niya ng babala sa mga mananampalataya, kanya rin namang binibigyang diin sa kanila na bigyang halaga ang biyayang ibinigay sa kanila ng Panginoong Jesus, na ito ay upang ang kanilang pagsalangsang ay matakpan ng katuwiran ng ating Panginoong Jesus. At ito ay kanilang dapat pangalagaan laban sa mga kalibugan na mga bulaang guro. Sa malsabi ay ang makita natin ang aral ng apostol na si Judas ay hindi pagbabaliwala sa kautusan, kundi manakapay nandoon ang kanyang pamanhik na ang mga ito'y sumunod. At hayaang mahayag ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagtalima sa kautusan ng ating Panginoon. Kaya kung ipagpapatuloy natin ang Judas sa 5 hanggang 7, kanyang inilahad ang kwento ng Israel. At doon niya ipinakita ang hindi pagsunod ng Israel ang naging dahilan ng kanilang kapahamakan. Okay, maraming salamat, Sister Lenny. So nakita natin mga minamahal mga kaibigan, ang masinop na pag-aaral o pagbabasa ng mga sinulat ng mga apostol ay sa kanilang konteksto ay ating makita na wala silang dinadalang aral na ang kautusan ng Diyos ay kanilang binaliwala o ang aral ng ating Panginoon Jesus ay pinalitan na hindi na kailangan ng kautusan. Wala ang mga apostoles na binabanggit ng mga ganong mga aral. Manaka pa ay ang pamanhik na ang mga tao, ang mga tagasunod ng ating Panginoon Jesus ay magsipag-ingat dito bilang kahayagan ng kanilang pananampalataya, bilang kahayagan ng pag-ibig nila sa ating Panginoon at sa pamumuhay na naghahanda sa malapit na pagdating ng ating Panginoong Jesus. So makita natin, minamahal mga kaibigan, na sa halip na ang mga alagad ay magturo na wala na ang kautusan, hindi ganoon. Manakapay naroon ang mga pamanhik, ang mga tao, ang mga mananampalataya ay maging masunurin sa kautusan ng ating Panginoon. Muli po, minamahal natin mga kaibigan, sana po'y pinagpalaki ng ating Panginoon sa ginawa nating pagtalakay ng kanyang banal na salita. At ngayon po, idadako na tayo sa ating huling panalangin.
Mahal naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa mga katotohanan ito na amin pong nasaksihan. Tunay nga po na ang kaaway gumagawa na nais niyang ihasik ang mga kaisipang wala na ang kautusan at ito'y pinako na sa cross nang mamatay ang aming Panginoong Hesus doon sa Kalbaryo. Subalit narito ang inyong mga apostoles na nagpapahayag ng mga katotohanan. Ang katotohanan ay ang inyong kautusan ay nananatili pa rin mula noon hanggang sa ngayon, sapagkat ito isang pamamaraang akayin kami sa katuwiran at akayin kami na maging masunurin sa inyo at makapaghayag kami ng pag-ibig sa inyo, at sa pamamagitan din ito, Panginoon, maakay kami sa kabanalan at sa pamumuhay na may ganap na pagtitiwala at pagsunod sa inyo. O banal namin Diyos, muli po ang aming pamanhik, pagpalain po ninyo ang lahat namin mga taga-subaybay, managana sila sa inyong pag-ibig at mga kabutihan, at maihayag sa aming mga buhay sa araw-araw ang pagmamahal at pagsunod sa lahat ng inyong mga kautusan. Salamat po, Ama, na inyong tinugon ang aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po, minamahal naman namin mga kaibigan, maraming salamat po na kami po inyong sinamahan sa programang ito ng Oras ng Pag-aaral, at nawa po sa darating na linggo, samahan po ninyo kami muli sa ating pagtalakay ng salita natin Diyos, at hayaan po ninyong tayong lahat ay managana sa kabutihan at pag-ibig at pagpapala ng ating mahal na Diyos. Maraming salamat po. God bless you all. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Every hour of every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. For today's Hidden Treasure, we will take a closer look at a lamb. You see, the idea of a lamb is very important in the Gospel according to John. But what was so significant about a lamb? Well, when we look at John chapter 13, we read about the Last Supper that Jesus had with his disciples. We often think about the Last Supper as the Passover meal.
But if we carefully read the Gospel of John, we'll see that that's not the case. You see, during the Passover meal, the centerpiece of the meal was a lamb. And the Passover lamb could only be eaten if it was slaughtered in the temple at the very same day of the Passover meal. Yet, in his Gospel, John seems to go out of his way to let all of us know that Jesus and his disciples did not eat lamb during their Last Supper. Let's take a closer look together. John 18:28 clearly states that the Jewish leaders led Jesus from Caiaphas to the Praetorium, but they themselves did not go into the Praetorium, lest that they should be defiled, but that they might eat the Passover. So, this would mean that the supper that Jesus and his disciples had took place before the Passover meal. We get further confirmation of this in John chapter 13 verse 1, which states that the Last Supper took place just before the Passover festival. This leads us to a very important question. So what? Why does it matter that Jesus and his disciples did not eat lamb for their last dinner, and why does John go out of his way to make sure we know that? Is John trying to say that Jesus was a vegetarian? Definitely not. The reason for making this point is so much bigger and so much more important. We see the reason why the very next day after the Last Supper, Jesus is crucified at midday. It was the very same time of the day when most scholars believe the Passover lambs were slaughtered in the temple. John tells us that Jesus and his disciples did not have lamb at their Last Supper because Jesus is the Lamb. He is the fulfillment of the Passover. Just as John's Gospel states in the very first chapter, Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. And that's today's Hidden Treasure. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty, and darkness covered the deep waters. And the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Then God said, "Let there be light." And there was light. God called the light day, and the darkness night. Then God said, "Let there be a space between the waters, to separate the waters of the heavens from the waters of the earth." God called that space sky. Then God said, "Let the water beneath the sky flow together into one place, so the land may appear, and let the land sprout with vegetation." Then God said, "Let lights appear in the sky to separate the day from the night." God made two great lights, the sun to govern the day, and the moon to govern the night. Then God said, "Let the waters swarm with fish and other life. Let the skies be filled with birds of every kind." Then God said, "Let the earth produce every sort of animal, each producing offspring of the same kind." Then he said, "Let us make human beings in our image to be like us. They will reign over the earth and everything that is on earth." Then God looked over all he had made, and he saw that it was good. Every hour of every day, someone somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages
Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel.